At inilabas na nga ang official manga ng Chapter 404 ng MHA. Bali nga sa chapter na to ay magsisimula na ang tinatayang match-up netong sina All For One at Katsuki Bakugo. Pero bago natin simulan yung video na to, konting recap muna patungkol sa nakaraang chapter. Bali nga nagkaroon tayo ng mabilisang flashback sa origin netong si All Might at napigilan nga din ni All For One yung binabalak nito sa pamamagitan ng pagsira sa gauntlet na siyang huling alas ng ating bida. Bigla namang pumasok sa eksena etong tatlong X-66 jet fighter para ituloy yung plano ni All Might na bigyan ng matinding pinsala yung katawan ni All For One para nang sa gayon mag-rewind ulit ito na to the point na maging sanggol yung katawan neto. Subalit sa nangyaring pag-hesitate ng isa sa mga pilot mabilisan naman silang binuran ni All For One. Sa mga sumunod na panel nakumpirma nga natin ang muling pagbabalik ni Bakugo. At salamat nga rin dito sa naging sakripisyo ni Edgeshot na nagsilbing puso niya at dito nagtapos yung chapter na to. Ngayon itirahin na natin etong chapter 404 na may title na We Love You All Might. So kung ready ka na, let's go, simulan na natin. Nagbukas ang chapter na to sa pinakaunang panel kung saan ay pinapakita dito yung naging foresight ni Sir Night Eye patungkol sa mga mangyayari kay All Might in the future, in which nga ay kasalukuyan na nga itong nangyayari ngayon. In the present time ay makikita nating buhat-buhat pa din ni All For One si All Might na talaga namang makikita pa natin ang pagkatawa niya dahil sa wakas matatalo niya na ang karibal niya ng napakahabang panahon. Just be reminded from previous chapter kung saan nabanggit nga na naka-live broadcast sa iba't ibang panig ng mundo yung mga nangyayari sa UA kung kaya't napapanood nga ito ng napakaraming tao. So yung iba nga sa mga taong to binabaliwala na lang yung napapanood nila dahil naniniwala nga silang hindi sila maapektuhan sa kaguluhang nagaganap sa kabilang parte ng mundo. Makikita dito si Meryl na isang weather forecaster and during chapter 374 nabanggit niya nga yung patungkol sa ideya ng tinatawag na butterfly effect kung saan na nga ay sinasabi ang isang napakaliit na bagay ay maaaring maging dahilan ng isang napakalaking pangyayari. Bali yung point nga nitong pagpapakita sa weather forecaster na si Meryl ay dahil nga dito sa ideya ng butterfly effect para i-emphasize na bagamat ang ibang tao ay nawawalan na ng pag-asa at nawawalan na din ng interes sa mga nangyayaring labanan, marami pa din namang mga tao ang patuloy na nanonood at pumapanig sa mga heroes lalo na nga sa sitwasyon ngayon ni All Might. So after nga nito nagkaroon ng eye contact sina Bakugo at Deku at pagkatapos nagulat si Shigaraki dahil biglang bumulusok si Bakugo papunta sa kinaroroonan nila. Pagkarating nga ni Bakugo malapit kay Deku ay hinawakan siya nito sa braso habang gapos din ni Deku si Shigaraki sa kabilang kamay niya gamit ang Black Whip. Dito nag-decide nga si Deku na gamitin ulit yung quirk na Gear Shift. Sinabi nga dito ng vestige ng second user ng One For All na kapag ginamit niya nga daw ulit yung Gear Shift mas lalala nga daw yung magiging kickback na ito sa katawan niya at nangangahulugan nga din daw ito na para bang isusuko na nila yung laban. Subalit alam naman natin na hindi makikinig si Deku sa mga ganitong klaseng advice lalo na kung ang itataya niya nga dito ang sarili niya. Kaya naman sa panel na to tuloy na ang ginamit ni Deku yung quirk na Gear Shift para ihagis si Bakugo papunta sa kinaroroonan ni All For One ng sobrang bilis dahil desperado nga silang mailigtas si All Might. Sinabi nga dito ni Shigaraki na hindi nga daw aabot si Bakugo at alam nga daw yun ni Deku. Nabanggit din dito ni Shigaraki na yung vestige ni All Might sa loob ng One For All unti-unti nang naging katulad ng mga former wielders nito na ang ibig sabihin niya ni Shigaraki nalalapit na nga ang pagpanaw ni All Might. So ina-assume nga natin dito na alam ni Shigaraki yung sekreto na to in the sense na ginagawa ngang vessel ni All For One yung katawan netong si Shigaraki wherein konektado naman si All For One sa kapangyarihan ng quirk ng One For All. Sa mga nakikita ni Shigaraki nagugustuhan niya nga ito dahil nga sa sobrang ayaw niya dito kay All Might. Masasabing si All Might na nga ang nag-iisang hero na may pinakamalaking ambag sa Hero Society. Pero dahil nga sa hindi magandang naging experience ni Shigaraki sa society na to, ganun na lang yung pagkamuhi niya sa mga heroes, lalong-lalo na kay All Might. Sa kabilang dako naman, makikita natin si Bakugo na talaga namang sobrang bilis ng pagbulusok nito dahil sa tulong ng Gear Shift ni Deku. Pero mas lalo pa nga siyang bumilis dahil sa ginamit niya pa nga etong quirk niya na hindi naman natansya ni Shigaraki sa pag-aakala nitong hindi nga aabot si Bakugo para iligtas si All Might. Sa panel na to pinapakita ang isa na namang flashback ni Sir Night Eye. Na-reveal nga dito habang nag-aagaw buhay siya na dahil sa nakita niyang propesiya sa hinaharap ni All Might, nagganap siya sa kung saan-saan ng solusyon para nga mabago yung future ni All Might. Sa isip niya nga naniniwala siyang may isang klase ng enerhiya na makakapagpabago sa magiging kapalaran ni All Might. Makikita nga natin dito si Bakugo na sa likod niya marami ang nagdadasal at naniniwalang magagawa ni Bakugo na iligtas si All Might. So parang ito na nga yung tinutukoy ni Sir Night Eye na klase ng enerhiya na makakapagpabago sa propesiyang nakita niya. Sa kabilang parte ng utak ni Bakugo ay pumasok nga din dito nang nalaman niya nung naipasa kay Deku yung kapangyarihan ni All Might na question pa nga niya dito si Deku.
Sa kasalukuyan nga ay makikita natin dito yung mga mata ni Bakugo na nagliliyab. Nakatulad nga nung temporary niyang nagamit yung 1-for-all laban dito kay Nine. Naitanong niya pa nga na bakit nga ba daw siya yung magiging dahilan sa magiging katapusan ni All Might. Kaya naman sa panel na to, makikita nating naputol bigla yung mga kamay ni All for One at tuluyan na ngang nailigtas ni Bakugo ang former number 1 hero ng Japan. Dito nga tuluyan ding nabago yung propesiyang nakita ni Sir Night Eye at nagulat nga din si All Might sa naging sequence ng mga pangyayari. Naramdaman naman ni Deku at ng second user ang muling pagbabalik anyo ng vestige ni All Might sa loob ng kapangyarihan ng 1-for-all. At nangangahulugan nga din ito na hindi na nga mamamatay si All Might sa mga kamay ni All for One. Sa pinakahuling panel napasigaw nga si Bakugo na kaya pa nilang ipanalo ang laban na to at dito nagtapos yung chapter na to. So speaking nga sa quirk nitong si Sir Night ay na foresight, eto pa lang ang kauna-unahang prediction niya na sumablay. Kung saan nga naging malaking parte sina Bakugo at Deku at maging yung mga pagdarasal ng napakaraming tao sa pagbabago ng propesiya. Sa naging team up nga nitong sina Deku at Bakugo gamit ang gear shift at sariling quirk ni Bakugo para iligtas si All Might, para bang magkakaroon ulit tayo ng second look sa naging team up nila during second movie ng MHA na Hero Rising, kung saan nga nagawang magamit ni Bakugo temporarily yung quirk na 1-for-all. Lalo na nga dito kumbaga final boss na nga tong kakalabanin nila, kaya malaki talaga yung chance na mangyayari to mga idol. Well, hindi nga ito imposibleng mangyari no, kung matatandaan nga natin na na-feature nga din si Melissa Shield sa pinakaunang movie ng MHA na Two Heroes, at dito nga bigla na lang ulit siyang i-feature ni Horikoshi sa arc na to. Bagamat feeling ko patapos na yung manga ng MHA, marami pa rin mga exciting episodes ang dapat abangan, lalo na nga sa next chapter, dahil dito na talaga mag-uumpisa ang tunay na laban. So paano mga idol, dito ko na muna tatapusin yung video na to at kita-kits sa next chapter. Bye-bye!